Paano kung sa gitna ng inyong pagmamine online ng Christmas gifts para sa pamilya, kaibigan o sa sarili, bigla na lamang may nagsendang PM at naniningil para sa bagay na kakamay nyo lang? Ang masaklap, hindi pala ito ang seller at lalong-lalo na hindi kapwa miner. Isa raw itong scammer na maaligid sa mga live ng isang online seller. Pinapanood niya kung sino yung nagmamine, diretso message sa customer para masingil nila at isend ang mga bayad sa account number nila. Naku, you better watch out and you really might cry because the scammer is watching this live with you. Sa gitna ng pagla-live ng isang online seller, may nakamasid na palang copycat na may masamang balak. Kinopya raw nito ang Facebook business page at personal account ng seller at ginamit pa ang kanyang pangalan at profile pic. Habang nagbebenta ang totoong seller, busy rin daw si scammer na maningil sa miners. November 26 nitong taon, nag-live ang online seller na si Charmaine para ibenta ang mga imported na damit na nabili niya sa Thailand. Next item po tayo, ayan, for only $3.99 small to XL. Cotton po ito mga mi, small. Pero sa gitna ng kanyang walang tigil na pag-aalok, napakunot na raw siya nang mapansin ang comments ng iba niyang followers. May mga napapansin kami na nagko-comment na magbabayad na po ba? Or magda-down payment na po ba para makapag-mine? Sinagot ko, syempre hindi po kasi lahat po ng mga magmamine sa amin after live na magbabayad. Tinapos daw ni Charmaine ang kanyang pagtitinda noong araw na iyon. Makalipas ang buong araw na pagse-sales stock, napag-alaman niyang mahigit kalahati ng kanyang pinaghirapang kita noong araw na iyon hindi pumasok sa kanyang account. Ang nangyari, nanonood po yung scammer habang nagla-live ako. Inaabangan niya yung mga nagmamine para masingil nila at isend ang mga bayad sa account number nila. Napag-alaman din niya na ang account na gamit ng scammer, kapangalan at kamukhang-kamukha ng official account ng kanyang online store. Kasi nagaya nila pati yung followers ko. Patalino sila ng patalino. Kinuha nila lahat yung identity ng store namin para makapang-scam ng iba. Ito pong nasa harapan ko ngayon ay dalawang account ng isang online shop. Kung mapapansin ninyo, halos walang pinagkaiba. Pero isa ko riyan ay fake account. Narito ho yung legit o yung totoong account. Makikita nyo po na may 14K o 14,000 likes. Meron din itong 20K o 20,000 followers. Samantalang dito ho sa isang account, meron ding parehong impormasyon pero ang pinagkaiba rito ho sa account na ito, nakatype lamang at kapag pinindot, wala pong lumalabas na followers o friends. November 26 nitong taon, nag-live ang online seller na si Charmaine. Next item po tayo. Pero sa gitna ng kanyang walang tigil na pag-aalok, napakunot na raw siya nang mapansin ang comments ng iba niyang followers. May mga napapansin kami na nagko-comment na magbabayad na po ba? Napag-alaman niyang mahigit kalahati ng kanyang pinaghirapang kita noong araw na iyon hindi pumasok sa kanyang account. Nanonood po yung scammer habang nagla-live ako. Inaabangan niya yung mga nagmamine para masingil nila at isend ang mga bayad sa account number nila. Sa tansya ni Charmaine, hindi raw bababa sa 50,000 pesos ang nasulot sa kanya ng unidentified scammer sa 6 na taon na pagiging live seller ni Charmaine. Ito na raw ang pinakamatinding pagsubok na kanyang naranasan. Simula nung nag-live selling ako, talagang binago niya talaga yung buhay ko kasi naranasan ko rin maging OFW for 6 years. Hindi ko nakuha yung savings na yon sa pagiging OFW. Magpupuyat ka para sa magandang collection na ilalabas mo. Tapos, sobrang pagod mo na mag-aayos ka ng stocks. Magvi-video ka, mag-smile ka kahit pagod na pagod ka. Dahil sa nangyari, apektado raw ngayon ang negosyo ni Charmaine. Tumumal po kami before mag-November 26. Almost half po talaga yung nawala. Every live selling ko po noon, pumapalo po yung gross namin ng 100,000, 115,000, pinakamalaki 130,000. After po ng scam na yon, talagang yung gross namin naging 50 na lang. Hirap na hirap akong mag-live tapos iba yung makikinabang. Ito po yung mga napamine namin. Nag-expect kami na
mas dadami pa lalo dahil nga papalapit na po yung Pasko. Ngayon, parang medyo naging matumal dahil nga po may sumasabay na scammer sa amin. Natunto ng resibo ang isang minor ni Charmaine na taga Davao City na si Maricel. Ma'am, ano nangyari? Pakikwento nyo nga po sa amin. Nung nanonood ako ng live niya, nag-mine ako. Tapos pag mine ko, may nag-message agad sa akin sa message request. Ang nakita ko doon, pangalan ni Ma'am Shami, kaya pinindot ko agad. Tapos nakita ko yung form doon na papipill upan ko daw. Kasi sabi ko, ikaw ba to ma'am? Nag-iisa ba kayo ni Ma'am Shami na ito yung pinapadala ko dati, yung binayad ko? Tapos siya, yes po ma'am. Kasi na-full na daw yung account ni Ma'am Shami. So naniwala ako agad. Ang masaklap na budol din si Maricel dahil matapos magbayad ng 900 pesos, walang kahit anong parcel ang dumating sa kanya. Ano nagtulak sa inyo para ituloy pa rin ho yung pagbabayad ho? Nagtuloy agad sa isip ko. Sabi ko nga, anong nangyari? Bakit natuloy agad? Hindi ko talaga alam. Ano naging feeling nyo ho pagkatapos? Nanghihinayan kasi yung pera. Kahit makaunti lang yun, sir, malaking bagay na yun sa akin. Dahil sa nangyari, nanawagan si Charmaine sa kanyang followers. So ayan Mi, nakapin na po dyan. Dyan lang kayo magbabayad sa aming account number. Wala po kaming ibang account na ginagamit. Ayan, ganyan sila mag-invoice na meron silang ganyang format. Hindi ganyan ang format namin sa mga invoice namin. Ingat-ingat po kayo sa mga scammers na yan. December 10, kasama ang resibo, pumunta si Charmaine sa National Bureau of Investigation, Pampanga para formal na magsampa ng reklamo sa pamamagitan ng detalye ng electronic wallet na ibinigay ng scammer di umano. Tutukuyin daw ng mga operatiba kung sino ang nasa likod ng panunulot ng kita ni Charmaine. Ang pinaka-importante yung public awareness. Kaya sinasamantala nila yung pagkakataon na ganitong season na siyempre yung economy natin nagbo-boom. Maaari raw maharap ang scammer sa mga kasong paglabag sa Republic Act 10175 o ang Anti-Cybercrime Act of 2012 tulad ng Computer-Related Identity Theft, Fraud at Estafa. Pwede rin siyang kasuhan ng paglabag sa RA 12010 o Anti-Financial Accounts Scamming Act. Nasa 6 hanggang 40 taon ang pagkakakulong para sa mga kasong ito kung sakaling mapatunayang nagkasala. Wala mang suspect o lead sa ngayon. Mas kampante na raw si Charmaine na bumalik na sa paghahanap buhay. Parang nakahinga ako ng maluwag dahil may nasimulan na akong step para mahuli yung mga gumawa ng mga biktima ng mga customer ko at para maklear na rin yung pangalan ng negosyo ko. Ayon sa Scam Watch Philippines, isang cybersecurity movement na kinikilala ng Department of Information and Communications Technology o DICT, kailangan daw maging mas maingat lalo na ngayong nalalapit ang Pasko. Mas maraming nagtatry mang-scam sa panahon ng Pasko. Kaya dapat doble ingat tayo dahil magpapasko. Maraming pera ang tao kung Pasko. Maraming nagpapadeliver. Maraming gustong bumili ng regalo sa mga tao. Mayroon din daw tinatawag na 12 scams of Christmas na dapat bantayan ng mga mamamayan. Base sa listahan na inilabas ng DICT, kabilang sa 12 scams of Christmas ay ang fake online charities o nagpapanggap na nanghihingi ng tulong para sa makabuluhang layunin, phishing link na isinend sa text o email, fake deliveries, fake tech support, fake relatives o kaanak, scammers na nagpapanggap na kaanak, online shopping scams, love scams, fake job offer scammers na nagmamakaawa ng makakuha ng tulong online, scammers na nananakot na may nilabag ka raw na batas, at mga patalastas o commercial na may too good to be true na offers. Ngayong Kapaskuhan na sinasabing panahon ng bigayan, dapat ding tandaan na para sa iba, ito'y panahon din para makapanlabang. Kaya kung sakaling maging biktima, nariyan ang mga ahensya ng gobyerno para dinggin ang anumang karanasan, magkano man ang halagang pinag-uusapan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel